Hello, Kath fans! Ito na nga ha, part 2 ito mga kasambreros ng pag-gym ni na Ma'am Katrina na po ito si Sir Mauro, mga kasambreros si Marlene Capones. Tapos, yung sinasama niya, sabi niya dito, pag may anak na daw si Ma'am Catherine, parang gusto niya na yung anak niya na yun ay merong isang sport lang na mapofokusan. So, parang gano'n. Tapos, tinanong siya ni Sir MJ kung kailan daw magkakaroon ng anak. So, ang sagot niya dito ay matagal pa, sabing gano'n. No? Nakita ko talaga dito, nag-venture sila pareho ni Sir Alden, mga kasembrer. Si Sir Alden focus sa kanyang mga life goals muna. Tapos yung Catherine, gano'n din. No? So, kung ano yung parang gusto nilang gawin sa buhay, mga kasembrer, yun ang gustong gawin ng Kath din, no? Separately. So, never na talaga na-mention at never na-flash dito si Sir Alden, mga kasembreros, no? And napag-alaman ko dito na sinasama niya para yung glam team niya na nag-gym mga kasombrero. So hindi rin na hindi syempre no. Hindi niya nabanggit dito na Sir Alden yung isang gym lang sila. Pero mas naniniwala ako doon kay Ma'am AC Bonifacio na pumasok sa bahay ni Kuya na sinabi niya na kasama niya si Ma'am Catherine, si Ma'am Sir Alden, mga kasembreros, and so on, no, RJ ang tawag niya. Kaya Kuya RJ, no, kaya Alden Richards, mga kasembreros. So syempre na parang secret lang ay hindi niya na-mention na magkakasama sina. Kaya isasama ko na din ito and then papakinggan natin ng buo, mga kasembreros, itong kanilang pag-uusap ni Sir MJ. Sir Alden nag-Instagram story, no, ng ano na naman ng kanyang driving his car, mga kasembreros, tapos may relo. So iba na yung kanyang relo na naman, no, kasi nga marami siyang collections ng relo, mga kasembreros. So hindi na yung dating parehas sa tawag dito yung parang kay Ma'am Catherine na uniform sila, mga kasembreros. So yun na, actually kasi mahaba ito, mga kasembreros. Sana po ay pakinggan po natin ang buong pag-uusap nila, no? Matatawa, matutuwa, at saka tawag dito, basta matatawa kayo dito, mga kasembreros, at matutuwa sa kanilang pag-uusap ni Sir MJ. And then sana po ay pakinggan po natin ang Word of God afterwards. Today is July 30, 2025, Wednesday na po. So last day na bukas ng July. Ang bilis ng panahon, no? August, September, magpapasko na naman, mga kasombrero. So sana po ay pakinggan po natin ito and then ang word ni Lord afterwards. Yung Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasombrero. Sana po ay pakinggan natin ang title, Tunay na Dakila. Matthew 20 verse 26. Yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you, maging dakila, let him be your servant. Okay, baliktad na baliktad ito, mga kasembreros, sa paningin at trato ng mundo, mga kasembreros, kasi kapag gusto mo maging dakila, you have to be influential, you have to be powerful, you have to be wealthy, you have to be famous, mga kasembreros. So yun ang pananaw ng tao. If you have pera, if you have kayamanan, if you have influence, if you have authority, if you have position sa mundong ito, ikaw ay dakila, no, sa paningin nila. Well, hindi sa paningin ng Panginoon, mga kasembreros. Not unless na kung yung nasa posisyon, yung mayaman, ay dinadakila rin at tagapaglingkod ng Panginoon, mga kasembreros. Kung kaya sasabi dito na kung sino yung tunay na dakila, kung sino ang tunay na great sa harapan ng Panginoon, ay kailangan maglingkod siya. Pwedeng maglingkod sa mga tao at maglingkod una sa Diyos. So kasi ang mundong ito, yung standard kasi talagang pinakaunang basis doon, mga kasembreros, ay mapera ka, no? Kapag mapera ka talaga, marami kang kaibigan, marami kang connections, no? Marami ko pa ang influence mo, mga kasembreros, ay malaki because you have money, no? Pero ang sa Diyos natin ay kung sino yung naglilingkod pala, no? Kung sino yung kumapa yung heart of a servant, yung talagang parating gustong tumulong, gustong maglingkod at maging support, mga kasombrero, sa ibang tao, sa family natin, for example, ay kumapa yun yung dakila sa kanyang harapan, mga kasembreros. So para sa isang pamilya, no, kung sino yung breadwinner, for example, no, kung sino yung nagpo-provide sa pamilya, siya yung kumapa, kung sino yung tumutulong. May dalawang uri kasi ng tao, no? For example, yung breadwinner, siya yung nagbibigay ng pera. Tapos yung isa naman ay walang pera, pero siya yung tumutulong sa gawaing bahay, no? Ganon, mga kasombrero. Or siya yung tumutulong sa, kunwari may alagain kayo, may kailangang gawin, transactions kaliwat kanan. So siya yung taga-kilos or siya yung taga
tagalingkod mga kasembreros sa inyong pamilya. May mga kapatid kasi tayong ganun, di ba? Minsan hindi lang pera ang kailangan natin kasi kung marami tayong pera kaso walang gagalaw, walang magtatrabaho sa loob ng tahanan, walang mautusan, ay useless din po mga kasembreros. Kung kaya let's consider na parati yung mindset natin na maglingkod, no, at saka tumulong mga kasembreros, especially sa ating magulang at sa mga taong kailangan tulungan mga kasembreros. Pinakamalapit nga dito of course ang ating pamilya. In order to fully grasp the meaning of Matthew 20 verse 26, we must explore the context in which this verse was spoken. So si Jesus Christ dito, nung time na nasa mundo pa siya, nasa earth mga kasembreros, no? Si Lord Jesus Christ pala nagsabi nito mga kasembreros sa kanyang mga disciples, and even sa atin, no? Often found himself surrounded by his 12 disciples. So parati siyang, kasi kasama niya parati yung kanyang disipulo na 12 mga kasembreros, kasama pa si Judas Iscariot. They were often curious about leadership, no? Authority and status, just like many of us may be today. Tayo mga kasembreros sa ating, ito yung sasabi natin parati na kailangan yung yung mga leaders natin, kailangan hindi lang sila puro talino, hindi lang puro yaman na meron sila, or puro influence or authority. Dapat yung puso nila, they're there to serve, no? Not to be served mga kasembreros. Kasi si Jesus Christ man ay pumunta dito, sabi niya, to serve, not to be served. Hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod mga kasembreros. And come to think, no, may mga few examples tayo, kagaya ni sina Mayor Vico Soto, and any other leaders mga kasembreros, no? Talagang good example sila kasi nga meron silang close relationship sa Panginoon, kasi Christian si Mayor Vico Soto mga kasembreros. The scripture springs from a moment when the disciples were conversing about who among them would hold the highest honor in the kingdom of heaven. So yung mga disciples kasi dito ni Jesus Christ ay parang nagtatalo, no, na kung sino sa kanila yung may highest honor, merong karangalan, at saka may awarding. So sa kingdom ni Lord mga kasembreros. So sino nga ba sa kanila? And si Jesus Christ ay he chose not to flip the script regarding greatness and authority. Kung kapag binaliktad niya mga kasembreros yung script, no, or yung nakaugaliang pag-iisip or mindset mga kasembreros ng mga tao, na kung mapera ka, kung ma-influence ka, kung sikat ka, so ikaw na agad yung dakila sa kingdom ng Panginoon mga kasembreros, or sa heaven. So hindi po ganun. Here, the Greek word diakonos used for servant. So ito po yung medyo theological side niya mga kasembreros. So servant means lower position, someone who gets their hands dirty to fulfill the needs of others. Parang sa isang simbahan, no, o sa isang pamilya na lang ganito, yung mga konting hugasin, yung mga maliliit na tasks mga kasembreros sa loob ng tahanan, let's say maghatid ng estudyante sa school, at saka magbayad ng kuryente sa Meralco or sa ano man dyan na mga bayad center, or bumili ng gasol kasi wala ng laman, or bumili ng groceries kasi wala ng laman. So mga simpleng mga bagay yun mga kasembreros, no? Pero kapag wala yung taong gagawa nun, ay parang nadadagdag sa trabaho ng iba. So sa simbahan ganun din, kung tagalinis ka ng upuan, or kung taga-arrange ka ng upuan, or tagalinis ka ng toilet, tagalinis ng paligid, tagadilig ng halaman, and so on mga kasembreros. So ito yung sinasabi na walang maliit na bagay o walang maliit na task mga kasembreros sa harapan ng Panginoon, kasi lahat po ay importante. So ganun din po sa lalong-lalo sa kaharian ng Panginoon mga kasembreros, kasi nga ang bawat isa ay mahalaga mga kasembreros. So walang hindi mahalaga mga kasembreros sa harapan ng Panginoon at sa kanyang kingdom in general. This is a radical approach when compared to the common ideas of greatness during that time mga kasembreros, being in power, having controlling influence, or possessing vast wealth. So kagaya ng mention natin mga kasembreros. And para i-embody ito mga kasembreros, yung teaching na ito ay kailangan nating tandaan, no, yung sinabi rin, no, ni John Maxwell. Si John Maxwell po ay isang napaka-famous na Christian leader
at saka Christian teacher, mga kasembreros, when it comes to the Word of God as well. Sabi niya, greatness is not what you have done compared to what others have done. Greatness is what you have done compared to what you should have done. So, medyo malalim siya, mga kasabi niya, Pastor Rick Warren, na author po ng The Purpose-Driven Life. You cannot lead without being a servant. The best leaders serve those they influence. So, ganun, mga kasembreros. Talagang serving, yung paglilingkod, mga kasembreros, ang ito yung pinaka mabisang pamamaraan din na mag-lead ka ng tao. Na, if you want to be served, you have to serve, no? Pero, may mga tao talaga na ang puso ay maglingkod. Now, let's understand the larger scenario surrounding Matthew 20:26. Just before this verse, we see James and John, two of Jesus' disciples, asking to sit at his right and left hand in his glory. They were looking for positions and prominence in the soon-to-be established kingdom. So, si James, no, ang kanyang disciples na sina John and James, sila yung parang nag-uusap dito, mga kasembreros. So it starts by reminding, so Jesus Christ by reminding them that greatness in the kingdom of God is much different than worldly kingdoms. So yun ang pagkakaiba niya talaga, mga kasembreros. So yung mundo ay kailangang paglingkuran ka para maging dakila. Ang Diyos naman, or sa kaharian ng langit, ay tayo ang maglilingkod para ma-consider at may turing, mga kasembreros, na dakila sa harapan ng Panginoon. And kung pa itong mindset na ito, itong paninimala na ito, mga kasembreros, ay nagiging bukal na lang sa ating kalooban na maglingkod at saka tumulong sa ating pamilya, lalong-lalo na kapag pumalalim ng ating pananampalataya sa Panginoon. So ang sekreto talaga dito ay ang palalimin natin, mga kasembreros, ang ating relasyon sa Panginoon, so that natural na lang na mag-flow yung pag-ibig, yung pag-unawaan, yung pagpasensya, yung pagpapatawad, yung pagpapakumbaba. So natural na lang mag-flow, mga kasembreros. Mamahalin mo magulang mo, hindi dahil na may kondisyon or dahil sa ano pa man, kundi natural na mag-flow ang pag-ibig because meron tayong source na nanggagaling. Kasi nga connected tayo sa bukal, no? Connected tayo sa spring. Connected tayo sa mismong source, which is God, mga kasembreros. So in prayer, sa devotion sa Biblia, and so on, mga kasembreros. Alright, so kaya ang tunay na dakila ay yung mga naglilingkod. Alright, sinama po sa ating Word of God, ha? Nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, heart na maglingkod or mag-serve, mga kasembreros. In the mighty name of Jesus Christ we pray. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.